Mga buhing santos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel sa atong Apologetics on Air. Kini ko sinsuan Dr. DF, researcher, author, and Jewish doctor. Mudapit ka ninyo, ug ako kamo nga dad-un sa halawong nga panugkan. Kining first five major Protestant fallacies, mga kasaypanan, mga deceptions, mga limbong, and mind you, 90% nga nangapukan niini gumikan nining sayop nga mga basihanan. The five major fallacies of Protestantism. O kining lima ka mga major na mga fallacies, usa ka isyu ang atong paghisgutan karon. O kining isyu may tungod niining larawan. Sama nining larawan sa atong Ginoo, gikondem kini sa Protestante nga kini dakong sayop. Lain, mao ang larawan sa mahal nga Birhen, larawan sa mga santos, kining tanan ilahang gikondem nga misupak niining balaod sa Dios, what of the Ten Commandments. Gania sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, 8, and 9. Nagkaroon, unsa ba gayon ang kitindi sa Diyos? Timan ikini. This is now the final pronouncement. And let it be the final decision for the 1 billion people worldwide who are deceived. Na unsa ba gayon ang balaod sa Diyos? Atong tugaron. Diya sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 nagingon, ayaw pagsimba o laing Diyos gawas kanako. Deuteronomy chapter 5 verse 7. Ayaw pagsimba o laing Diyos gawas kanako. Worship no God but me. Therefore, unsa ba ay ang nahitabo sa kalibutan? Dunay duha ka klase sa Dios, the true God and the false gods. Take note. In other words, kinsabay gidid-an, gidili, do not worship false gods. In other words, this Deuteronomy chapter 5 verse 7 is a prohibition against false gods. Nining puntuha karon. Unsa ba'y sayop sa Protestantism? Ang sayop sa Protestantism is a fallacy of wrong generalization. Unsa kining fallacy of wrong generalization? Absence of the logic of distinction. Niling putuha, unsa ba ning logic of distinction? Nining putuha, wala tanawa, gilahang giuna-una na ang tanang nga mga larawan gidili. Ilang gi-generalize, they make a general conclusion which is a fallacy.
Dinhi natilabho ang Protestantism 1 billion ka mga Kristiyanos. First fallacy from generalization. Gi-generalize nila na tanan gyud larawan gidili. Dinhi natilabho. Now, take note. Unsa ang gidili? Mao ang false gods. O niining puntuhan karon ang Catholic Church do na by false gods? No. Do na by false gods. Ang Catholic Church nagdipinsa sa natuon na Diyos. O ang mga santos nagpakamatay in defense of the true God. Nagdipinsa sa natuon na Diyos. And therefore, dili mo apply kining Deuteronomy chapter 5 verse 7 to the Catholic Church. Pero gi-generalize sa mga Protestante. So, atong klaruhon karon, unsa ba diay ang gidili? Mao kini ang images of false gods. So, patihog kita sa Deuteronomy chapter 5 verse 8. Ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga atua sa langit o atua sa yuta o sa tubig o sa ilawom sa yuta. So, unsa ba kining larawan? These are the images of the false gods. So, ang gidili nga maghimo kang larawan para sa false gods, that is to replace the true God. That should be fully understood. In other words, wala it is not prohibited to have images of the true God. It is not prohibited to have an image of those that belong to the kingdom of God. Wala nga tunay larawan na kabahin kauban sa gingarian sa Diyos. Ang gidili, what is prohibited, images outside of the kingdom of God, the images of false gods. Iban-in ninyo kini. So this are not tikang book. This are not error ang Protestantism. They made a general conclusion. Wrong generalization. Walay distinction. Unsay gitugot, unsay gidili. Ang tanan gihurot o dili maunay binugo na pangtuna-una. Take note, only animal beings do not have the logic of distinction. Kadto lamang utok sa mga mananang na walay logic of distinction. Only one-sided. O kining fallacy of wrong generalization is an animalistic thinking. It is not a thinking of a human being, absence of common sense, absence of logic, no rationality. That is a fallacy. So, niining po ito ba? Dili sa Deuteronomy chapter 5 verse 9, ayaw ka mo pagyugbo o pagsimba kanila kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos ikihan. In other words, unsa ba yugbuan? Example, here is an image. So, kini siya, imahin kini sa false gods, not true God. It is an image of
a false God that replaces the true God. So kini siya imahine sa usa ka Dios. In other words, dili tinuod nga Dios. 1 Corinto 8, versikulo 4. So dili tinuod nga Dios, and it is used to replace the true God. Unya kini maong larawan sa false God, mao'y ginubuan gihagkan image of false God, kani mao'y gikondemn sa Dios. That is wrong. Image, imahen, larawan sa false gods na mao'y mipuli sa matuod nga Dios. Now, this amang na wrong animalistic thinking ang mga pastors. No common sense, no logic of distinction. Ilang kumpra ka na tanang yung larawan mo ay gidili. You have an animalistic thinking. Timagin nyo ka na. We are human beings. And so, unsa di ay gipasabot, ang wala itugot false gods images sa manini. Pero ang gitugot, imahen sa Diyos, imahen sa mga balaan, imahen sa mga anghel, imahen sa mga santos. Ngano? Kaya mga santos, wala mo puli sa matuod nga Diyos. The saints do not replace the true God, but they died in defense of the true God. Therefore, what is not prohibited, mao ang images that form part of the kingdom of God. Klaro? Tinaw? So, ngayon puntuhan karon, that is the fallacy of false gods. Now, ngayon puntuhan, unsa pa ba mga biblical basis nga dunay mga imahen gidilit sa Dios? Yes, in the book of 1 Kings chapter 11 verse 33, Isaiah chapter 46 verse 1, Acts chapter 7 verse 43, Acts chapter 14 verse 12, Acts chapter 19 verse 27, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, dili matuod na Diyos larawan sa mga Diyos, gibawal ka na. Pero doon na may mga images na gitugon sa Diyos. Yes! Ang Ginoo mismo misugot nga maghibok kag larawan. Naunsa ba? Colossus 1:15. Genesis chapter 1 verse 26. Nagkini sa Colossus 1:15. Timan-in ninyo. Unsa ba'y gipadayag sa Dios sa Colossus 1:15? Na si Kristo mismo mao gayon ang larawan sa Dios. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita na Dios. Unsay gipadayag niini? Christ is the visible likeness of the invisible God. Ang makita sa dili makita na Dios. Nining putuhan karon. Kita usab, we were created in the likeness and image of God. Imahin ta sa katuod na Diyos. Larawan ta sa katuod na Diyos. Nining putuhan karon. Diri sa Joshua chapter 7 verse 6. Zechariah chapter 3 verse 9. Ug naa sa 1 Corinto chapter 15 verse 46, 2 Corinto chapter 4 verse 4, Ezekiel chapter 41 verse 17 to
20. Kung sabay gipadayag ni ini, di nga tanaw, tinaw o tataw. Diri sa libro sa Zacarias, chapter 3, verse 9. Upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the graving thereof, saith the Lord of hosts. Ang Diyos mismo, nagakulit o larawan. Naa sa Zacarias, chapter 3, verse 9, siya mismo mo'y nagkulit o larawan. So, pwede ang larawan, it is allowed if it forms part of the kingdom of God. But if it is an image of the false God, kung usap ka imahin sa dili tinuod ka Diyos, wrong, it is prohibited. Ano ba? Dili sa 2 Corinto 4:4 o Colosas 1:15, si Kristo larawan sa Diyos nga mahal. Kung gidili ang larawan, si Kristo mismo dili magpagkatao nining kalibutan kay siya larawan sa Diyos nga mahal. Therefore, dili tanang larawan gidili. Another one. Dili sa 1 Corinto 15:49 nag-ingon, ug ingon nga gidala nato ang larawan nga hinimo sa abo, dad-on usab nato ang larawan sa usa ka langit nun. In other words, there is a heavenly image. So what is allowed? Ang heavenly image. So ang imahe ni Kristo, siya mismo. Heavenly. Siya mismo allowed. Mga dili na magbinugo kay wrong generalization na tanang larawan ginili, maunay animalistic thinking, pagkanukol sa pagkaisunan. So, larawan sa mahal na Birhen, heavenly. They form part of the kingdom of God. Mauna nga dili tanan larawan gididan. Timan ninyo. Mauna ang Protestantism is a master of deception. Limbungan ang atong mga kaigsunan because of the absence of logic, the fallacy of wrong generalization. Another one na mitugong ang Diyos na dunay larawan. Niya sa Mateo 21, versikulo 12, ngadto sa 13. Unsay giingon sa Mateo 21, 12 ngadto sa 13, nasulat na sa kasulatan nga ang Diyos miingon ang akong templo paganganglang balay alam po ana. Take note na. Ang templo sa Diyos balay alam po ana. Unsa bay naa sa balay alam po ana ang simbahan, naa ang mga larawan, naa ang mga larawan. Na kini mga balay nga alam po ana, doon na ba'y mga larawan? Yes. In the book of Ezekiel, chapter 41, verse 17 to 20, atong hinumduman nga ang templo doon na mga larawan. Naa ka na mabasa sa Ezekiel 41, verse 17 to 20. O naabtan pa kinin Jesus sa iyang panahon na dinhi pa siya sa yuta. Timan ikanahan. During the first coming of Christ, tigato siya sa templo, puno sa mga larawan. Iya habang kining ipanggubak mga larawan? No! Ngano, they form part of the kingdom of God. So, kining maunggi sangyaw sa mga false prophets, mga Protestante, 49,000 ka mga Protestant religions. Nga, ilang gilubog gilawgaw, wrong generalization, na tanang mga larawan gidili, binugo ang aso,
binuko sa pagkalukoy sa atong mga kaigsunan. Pagkalukoy. Very, very defective thinking. Have mercy on them or forgive them, Lord. So, naining tanan, gawas pa niya sa Mateo 22, versikulo 19 ngadto sa 20. Mo niya, igumo sa kalibre 45 ni Brad Paul Alima. Gitimaw kinintanan. Unsa ipadayan, ipakita kanako ang salaping ipamugis. Ni putumingon si Jesus, kakinsa kining larawan o kining patik. Iya ni sisan, iya. There is respect. O diinin tanan ang larawan unsay hitabo na kini sa Salmo 74 verse 4 to 10. Nining putuha unsay hitabo. Bisan gani ang larawan ni Dr. Rizal kung imo kanang kuhaan og lugdan, kung imuhan ng pasipantan, mapriso ka. So, respect. Girespetuhan man gani ang imahe ni Jose Rizal nga dili santos, unsa nakaha ang imahe sa mga santos sa mahal na Birhen nga naan, imahe ni San Jose. The full part of the kingdom of God. Therefore, tangtanga na sa inyong utok. Tangtanga, malaman ko yung mga protestante. Do not deceive. Stop your deception. Undangan ka. Kuhaan na sa inyong wrong nga una-una. Nga tanang larawang ginili, you are wrong. You are wrong. It is a fallacy of wrong generalization. Kay in reality, ang gitig-an nga larawan, false gods. Di man ina, pagpuli sa matuod na Diyos. Ug ang gitugutan, mao ang mga larawan nga iya sa Diyos, who form part of the kingdom of God. Mao na'y unang fallacy sa Protestantism. Ikalawa, fallacy of irrelevant conclusion. Unsa ba kining fallacy of irrelevant conclusion? Ug sa eskwela ka pa, INC, unsa man ang INC, incomplete. Nganong incomplete man, wa ka kahuman. Sama ra ka nga supposedly mutungha ka, mahimo kang teacher o mahimo kang engineer. O saan pagka-engineer nimo? Nga wa gani ka katiwas o first year. Mahimo kang engineer, wa gani ka ka-graduate, you cannot be an engineer. O kini ka mong Protestantism, wa gani ka human o first year. Naghimo na o konklusyon. Mo na gitawag o fallacy of irrelevant conclusion. Nag-conclude na sila sa usap ka butang, wa pa kahuman o first year, wa pa kaabot o second year, wa pa kaabot o third year, wa pa kaabot o fourth year, wa pa ganit ka review, wa pa ganit ka exam board o uban pa, ulit naggamat ng conclusion, nag-inamaw na amaw. That is fallacy of irrelevant conclusion. Now, when you have to judge for a thing, you must be guided by the 7 pillars of understanding. Kung sa pakining 7 pillars of understanding, what, when, where, who, whom, why, and how. Pito ka na. So, kining issue sa larawan, it cannot be resolved by only studying what? Mao nang INC ka, incomplete.
Wa ka katiwas og first year, nagkama ka konklusyon ng mga Katoliko mo'y may error kay naa nabasa diri sa Deuteronomy na dili maghimog larawan. Bugo na bugo. Pasayloan. Pagkaluoy sa mga luoy. Pagkaluoy niyo. You committed a fallacy of irrelevant conclusion. What was of first year, you made a conclusion which is wrong. You have no basis. Irrelevant. You only answer a question what? Larawan? Biwa ninyo tugaran. What unsa ba? Larawan ba kini? Sa tanan bang larawan gidili? No. Ang gidili larawan sa false gods. Diyos. You have fallacy of wrong generalization. God allows and He even ordered to have images, to form part of His kingdom. That's what. Sa what landaan, i-ainsin mo, ikatog mo, what mo kapasal. You have faith. And do not insist in deceiving the people of the world. You are wrong. Number 2, ikalimang pillar of understanding. When? Kini karon na Deuteronomy. Karon saan ba rin? Gidili. Naitabo ba kini during Christ or before Christ? So kini commandments panahon ni Moses. Unsa ba day ang hitabo niya itong mga higayon mo na nga kung hisgot ng when, di man niya, you should study history. You should study history. O kining history, timanin ninyo mga pastors. If you do not accept historical books, stop. Do not. Ayaw mo paggamit ng ballpen. Ayaw mo paggamit ng papel. Ayaw mo kaduol sa eskwelahan. Ayaw mo paminaw sa radio. Ayaw mo paminaw sa television. Ayaw mo paminaw sa mga tanan o guban pa. In other words, abstain yourself from the process of education. O ang inyong mga anak ayaw na pa-eskwelahan. Ngano? Kaya ang inyong tuhan, Bible ra. Dili na mo sa other sources of truth. So, living po tuhan karon, when we speak of when, you are mandated, you are obligated to know history. History. Nangyayon po tuhan karon sa history. So, kini karon nga pagdili sa paghimog mga larawan sa false gods. You dig up history. Kay ako karon nga i-present na kaninyo ang napuluduha to 12 polytheistic religions. Gikan pa ka na sa 5,000 years before Christ, 4,000 years, 3,000 years, 2,000 years, 1,000 years, 500 years before Christ. Mauni ang mga history nga ako karon na i-present nga na kaninyo. So kini karon, the deception, mauni mga polytheism nga mga religions. Kung sabi polytheism, poly means many,
Monotheism is God. In other words, kinsa pa di ay kining gibawalan sa Dios, mao ang mga relihiyon ni atong higayuna nga wa makaila sa Dios, mao ni ang polytheism religions. Daghan o mga Diyos. That is when. Karon sa pa inyong nahitabo, ang mga butsukoy nga huna-huna, na purdoy sa history, na may kalibutan sa kasaysayan sa kalibutan, pagkita nila sa Katoliko, dunay larawan, pagkita nila, nanay mga nabitikin, dunay larawan, mga utok na sa libag sa itawang pasaylo na Lord. Midritso butsukoy na kamong Katoliko, mo'y nagasupa without studying history. So, ang utok nato, we have to present mechanics of thinking. These 9 mga unsaning dita sa atong brain. We have 100 billion nerve cells. Yan lang tataw kay gamitong kini para ang kamatuoran mo yung gawas. Pero ang inyong gihimo, ang pangutok di aras sa less than 1%. Gihimo ninyo ang usa ka conclusion na wa pa mo matupag incomplete answer sa what. Gi-generalize ninyo tanang mga larawan, gidelete na wrong. O niya sa when, wa sa mo'y history. Mo nga, wa history, mitit sumug ang bakong Katoliko mo'y naiko, pastilan pagkaluwi. Ako kamong digahan unsa ni mga relihiyon. Number 3, why? Saan man ni nakita mo? So niya kini sa Egypt, ang Egyptian religion, tuna sila mga Diyos na 1,500 false gods. Egyptian religion. Grabe. Sa India, Hinduism, 5,000 years before Christ. Downward na sa 2,500 years before Christ. Kaya ba mo? Pila ka mga religion, malisa mo, milyon ang mga false gods sa Hinduism. Grabe. So, mao kini ang senaryo. China. Unsa bang mga reliyon sa China? Ilabig ang karaghan. Paabot mo. Mao di ang mga nagkanayan Diyos. Di sa Asia ang sagat. African. Tribal religions. Grabe kadaghan mga Diyos. Mga larawan sa dili tinuod nga Diyos. Mauna ang inyong una-unaon. O nga nung wala man makakita nining Protestantism, tungod kay nabukaan nga ang ila Bible alone, dili mo tuon og history, kay dili mo tuo og history, kay wa sa Bible, binugo. Pagkaluwi. Mo na ang inyong kamatuoran is only 0.410%. Refer to a previous discussion. Mo na binugo yun. Pagkaluwi ito sa kong nagsuot. Pagkaluwi. Now, gawas pa niyan. So, what, when, where, who, kinsa ba? Diyos mo'y nagsugo. And whom? Kinsa ba di ay ang nakasupak? Kinsa ba ang giigo ni anang gididetisyonan ni anang ayaw mo pang simba, ayaw mo paghimog laing Diyos? Kinsa ba? Nga ayaw mo pagkulit og laing larawan, kinsa ba ni sila? Mauning grupo sa mga polytheistic religions. Paabot mo, kay akong itigan na nakarinyo. Dosi kinig kang grupo sa mga reliyon sa tibuok kalibutan nga mao'y giigo sa Diyos, nga mao'y naghimo og mga
false gods, mga larawan, nga daghan mga Diyos. And you should know, mga pastors, kay dili gani kamo mo tan-aw sa kamatuoran. Goodbye. This is the last call. Ang tao nga makasala batok sa Espiritu Santo, dili papasaya. Mateo 12:32. Ang sabi, dili mo dapat sa kamatuoran. Stop deceiving. Stop undang na sa paglubog. Undang na sa panlilawgaw. Undang na. You have to think and reflect and be a human being, not animal being. Not animal being. Be a human being. So kinsay kinsa ba? Polytheistic religions. Unsa rin polytheistic, daghang Diyos, several gods. Ug dili ang Catholic Church. Ang Catholic Church daghang ba Diyos? No. The Catholic Church is the kingdom of God that Christ has founded. It is not polytheistic, but monotheistic religion. Unsay gipasabot og monotheistic, usa ka Dios. So ang gidili daghang Dios, polytheistic, 12 ka grupo ni kamang reliyon tibuok kalibutan. So you are wrong, Protestants. You are deceiving the people. Inyong gi-boxing, girisling ninyo, inyong gipasangin lang, inyong gipasipadan. You are incriminating innocent Catholics na may inyong giigot na nakalapas ni inyong mga larawan. Pagkapilugot ninyo conclusion, that is fallacy of irrelevant conclusion. Kaya naghimo mo conclusion, wag pa mo katunog kauman o first year, naghimo na mo conclusion, wag pa mo katiwas sa second year, third year, fourth year, ang first year, second year, when, where, who, whom, why, and how, kanak mo inyong tunan in order to fully understand. Para ka mong katikad. Di alam mo sa what? Wag pagalit katiwas. Nagamat na conclusion. You're wrong. Ari ka sa why? Paminaw mo. So niya na ta sa third year na pamalandong. Nang mi-prohibit ang Diyos? Niya ng mga larawan sa false gods. Nano? Because God does not want to be replaced. There is only one God. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Usahay Diyos. Usahay pagtuo. So, dili siya buot na dunay laing Diyos because there is only one God. Unya, inyong pasangin lang ang Katoliko. Ang Catholic Church is the kingdom founded by God. Nga mao'y nagdeklarar, there is a teaching authority nga nagatudlo sa kamaturan. Unya, inyong gilawgaw, dagkong sa lakot ang inyong gibuhat. That is more than a criminal act. Kaysa criminal act, if you are convicted, nahitabo nga masilutan ka mo 10 years, bilang katuig, reclusion perpetua, pero kinin inyong sala against the Holy Spirit, hangtod sa hangtod, mamatay, imperno forever. Imperno forever. You can never be forgiven. Nano, dakong salaod na liyo ibuhat. Dakong salaod. That's the greatest sin against the Holy Spirit. So, ining tanan, mo kini ang pagpaya. Ikatulong error, ikatulong false sa Protestantism. Second, mo kining fallacy of anachronism. Unsa ba ning anachronism?
Chronism is chronicle. Chronicle, panahon. Anachronism. Gipasangin lang ang tao. Example, wala pa po mga tao. So diha na example na, diha na gipadayag kaniyadto ug ang saway ang prohibit mao ang niadtong panahon. Pero pag-abot na ko, ako'y gibirahan. The law applies during the period. Pero ako'y gibirahan. That is fallacy of anachronism. Application. It is an act of incriminating innocent person for a wrongful act that happened years ago. So, dili mo apply sa Catholic Church. Kay kini karon nga bawal niining larawan sa false gods nang hitabo kini before Christ. Before Christ. Nahitabo ka na. Nini karon unsa ba hitabo? Ang chronological inconsistency. Nini puntuhan niya, tibahin ninyo. Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Kining ayaw mo paghimog larawan sa false gods. Applicable ka na sa polytheistic religions. Confucianism, Hinduism, Zintoism, Taoism, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, niya, atong basahon na ito na tanan. Sumao kini ang Taoism, African tribal religions, Egyptian religion, ancient religions. Mao ni ang mga polytheism nga mga religions. Polytheism. Nga kini silang mga polytheism nga mga religions before Christ, wa pa matao si Kristo. That is 5,000 years, 4,000 years, 3,000 years, 2,000 years, 1,000 years, 500 years before Christ. Mao na nagpagkatao ang Diyos to prove that there is a true God. Ug ang pagkatao na ni Kristo, here is the Catholic Church. Pero si Satanas balitok. Ang Catholic Church na mao'y hinuoy nagda sa matuod nga Diyos, mao'y giigot niya ng inyong masabti, mga bumbong, mga anak ni Satanas. John chapter 8 verse 44. Ang mga anak ni Satanas musunod kaniya ng mga layas na mao'y naghimo o lubog, na mao'y nagtuis sa kamatuunan. You are twisting the truth. We pray for your enlightenment. Iumpok na mo ka mo. Pagkalukoy ninyo. Pagkalukoy. We pray for you. We pray for you. May the Lord enlighten you. So, tingnan nyo ka na. Sumaw ka na ang fallacy of anachronism. Na kinimbalaod sa Diyos na ayaw mo paghimog mga larawan sa false gods na hitabo na niantong panahon na wala pa magpakatao si Kristo. Wala pa sila makaila sa patuod na Diyos, mga Israel, magipili sa Diyos, and through Prophet Elias, iyang giprove na doon ang ginatuod na Diyos. Moises, giprove na doon ang ginatuod na Diyos. Pagkatao na ni Kristo, He founded the church, and this is the Catholic Church. Iyan po. Pero sa diyan na niyan na hinoon, ang ginarian sa Diyos, founded by Christ Himself, ang balulog ninyong utok, bunsukoy na pagkunahuna, mga na hinoon, inyong gipasagindan. Nga mga na nagmituan sa kamaturan, tungod kawa mo kasabot, o kung nagkasabot mo, nabukaan. Kay INC, wag ka man o first year, mihimo, irrelevant conclusion. That is your fallacy. And number 3,
fallacy of anachronism. Wa pa moabot ang panahon. The wrong is applicable niya itong higayuna before Christ. Nagdaghang mga false gods. And not the Catholic Church with one God. The saints are not gods. The saints died in defense of the true God. Ang mga santos nangamatay pagdipinsa sa matuod na Diyos. Ngunit timan inyo. So timan inyo na. Ika-upat. Fallacy of barking a wrong tree. Unsa ba ning fallacy of barking a wrong tree? Imagine. Kini siya. Unsa na ito? Ang nakasama, di ba niya? I am now challenging to you, all the Protestants. Have you heard? Nakadungog ba mong mga pastor na misaway sa Hinduism na tunay labihan daghan ka mga false gods? Nakadungog ba mo niya? Never. Nakadungog ba mong mga pastors na misaway sa Buddhism na daghan mga false gods? Never. Nakadungog ba mong mga pastors na miatake sa Confucianism na tunay mga false gods? Dunay mga images sa false gods? Never. Nakadungog mo mga pastors na nag-atake sa Egyptian religion na daghan ito 1,500 ka mga false gods? Never. Nakadungog mo mga pastors na may atake sa Taoism, Shintoism, Zoroastrianism, kinadaghanan Buddhism, uguban pa, 12 ni African tribal religions, ancient religions, uguban pa, nakadungog mo? Nag-i-atake nila ang mga nagkanaiyang reliyon nga tunay false gods. Di ba nila? Ang gidinan sa Diyos maghimog larawan sa false gods. Karon nakadungog ba mo sa mga pastor, any religion among the 49,000 ka mga Protestant religions, nakadungog ba mo na nag-mention ni ining mga reliyon na tunay false gods? Wala. Nga they belong to the same group. They belong. These Protestant 49,000 religions are members of John chapter 8, verse 44. There's a kingdom of deception led by Satan. Kingdom of deception. Umoy hinungdan, kay ni aman ang ginharian sa Diyos, na ni aman ang kamatuloran. Ila hinuon nga maoy inay ilahang pagitan, inay mo'y ilang birahan ang false gods. Ang ilang gibirahan barking on a wrong tree. Ang ilang gibirahan nga iro kini hinuong gingharian sa Dios. Inay they have to part on those false religions, on those false gods na tunay images ang ilang gibirahan barking on a wrong tree. Mao ang gingharian sa Diyos, the Catholic Church. You have committed a fallacy of barking a wrong tree. Dakong sala ang inyong gibuhat. Dakong sala in the name of Jesus. You will be banished unless you repent. Gahom sa Diyos. Timan ininyo ka na. Error number 5. Fallacy of incriminating innocent person. Nasayang ba ka mo? O sa criminal case ang inyong gihimo? Mga inosente ang mga Katoliko na wala maghimo sa mga Birhen na usa ka Diyos. Wala maghimo ni San Jose na Diyos. Wala maghimo ni San Roque, San Pablo, San Pedro, Santo Tomas, San Lorenzo, ug uban pang mga santos na mga Diyos.
Wala himuang nga mga Diyos. And so kay wala man himuang nga mga Diyos, kay sila nagpakamatay in defense of God. Wa sila makalapas kay mitugot ang Diyos sa larawan sa mga balaan. Ug kay inyo man nagibiraan ang mga santos. Nakasalat mo. Inyo man nagiatake ang mga inosente na mga Catholics. You have committed a fallacy of incriminating innocent person. Nakasalat mo. And that is even a criminal case. Nangkaroon, aron yun inyong matulog. Unsa ning mga relihiyon na pamignaw mo. Ni ang Hinduism. Ang Hinduism is the world's oldest religion. Kalibre 45. Muli Hindu karong magdas-das. Hinduism, world's oldest religion. And this is the third biggest religion. Ang kinadaghanan karon mao ang Muslim, Islam 2.2 billion. Nya second din na sa Catholic 1.4 billion. Hinduism na sunod niya. Protestants 1 billion. So nini tanan 7 sa gikan kana sa 6,000 na before Christ padaus-us kana sa year 2,500. Nini po before Christ. So diha sa Hinduism India, ilabihang kadaghan ang mga Diyos niya na. Pilay Diyos nila? 33 ka major gods. Unya translated ka na, nagto na sa 330 million gods. Una na nga, 330 million gods. Maunay mula na ninyo. Maunay kidili sa Diyos, Hinduism. Ikalawa, Egyptian ancient religions. Ang Egyptian ancient religions, 3,500 before Christ, yan tutuigan. Nag-worship sila, pila ka Diyos sa Egyptian? 1,500 deities. Akong gi-research alphabetical ang ngalan, mabot lang tagtulog ka adlaw pag-discuss na. 1,500 ka mga gods, false gods. Usaw na ka grupo, Egyptian ancient religion. Nakadungog mo mga protestante, mga pastors, nakadungog mo born again, nag-hisgot niya, nakadungog mo ang Iglesia ni Cristo, nakadungog mo o Jehovah's Witness, nakadungog mo o unsa pa na uban ng mga Sabadista, Baptist, o uban pa, nag-hisgot niya na wala. Why? They belong to that kingdom of deception. O sa religion nila. John 8:44, Satanas na mo'y nagdalipong. So, nagtabang ni sila against the kingdom of God. Lubugon yun, lubugon. They're all, mga paglubog, paglunggaw. Pero dili bayan mo makalaro. Iman ninyo ka na. Dili o dili ka mo makaagaw sa gahong sa Diyos. Diha sa iyang gingarian. Daniel 2:44, Mateo 16, 19, Mateo 29, 19, Iban ninyo ka na. So, mo kini. Gusto mo nga itong yata kung saan yung mga false gods? Sampulan lang mo sa tulog. Ra sa Egypt. The sun god. Diyos ang adlaw. Orises. Diyos ni sa afterlife. Isis, goddess ni sa magic and motherhood. So, atong yata ang 1,500 di takauman duha kadlaw ni mauna ang Egyptian. Tigman nila, mauna ang polytheism naggidilig sa Diyos. Mga larawan sa false gods, dili kay larawan sa Catholic Church, maunay pagpamatuod na ay insipid mo. What did mo katiwas kung first year? Irrelevant composition. Pagkatukoy sa pangkaisunan. Ikatalo, Zoroastrianism.
Usa kini ka reliyon, Zoroastrianism, dates back sa 1,200. Ngadto na sa gikan sa 1,500 before Christ. Kaya pag-ihap ko dito, diri ang Anno Domini pagkatao ni Jesus, year 1, 2, 3, 4, 5, 6, hantod siya sa year 2025. Paingon diha. So 1, 2, 2025, 2025. Sa before Christ, ang pag-ihap sa tuig, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In other words, ang kinakaraan ng year 5,000. So mao na ang Hinduism. So kini karon na Zoroastrianism, gikan sa 1,200 ngadto na sa 1,000, gikan sa 1,500 before Christ. Gikan to layo na dugay na. Kunya ngadto na adto na 1,200. So ngadto na diha antud na sa year 1. So ingon di ang paghihap. So opposite ang paghihap diri ug paingon dito. Labing dugay ang year 5,000 o year 4,000. So ingon ini. Now, Zoroaster, diin man sa Persia. So diha sa Persia, pinaagi ni Zoroaster in the year 650 before Christ. Persia mo nang nasod sa Iran. Una diha ang pagkanaiya ng mga false gods. Pero unsay nagabot ni mga reliyon, naningkamot sila na may usa na sila in one God. But that is polytheistic. Daghang Diyos. Another one, ikapat na grupo, Shintoism. Nakadungog mo o Jehovah's Witness sa Batista, dahil go to Shintoism. Nga naman, way kalibutan sa history. Nga naman may kalibutan sa history. Di man sila mong tuog history. Nga naman di man mo tuog history na tulisok man ang ilang uto, Bible alone. Kung tungod niya ng doktrina nila na Bible alone, wala na, nakayatig na sila, nawa na sila sa mapa. No history. Ignorance of history. Ignorance of the future. Ang tao na hindi marunong mag-iwan sa pinanggalingan, hindi makarating sa parurungan. Ngunit hindi. So ang Shintoism, sa Japan ka na, 700 years before Christ. So polytheistic, daghan ng mga Diyos-Diyos, maunay nakita po. In fact, in the year 1868 to 1912, nahimo na ka ng state religion sa Japan. Daghang Diyos-Diyos. Ikalima, Buddhism. Sa Buddhism, nahitabo ka na sa India in the year 536 before Christ. Pinaagi ni Siddhartha Gautama. Mao na ang Buddhism. May expand ka na sa China ug mao na dominante sa China karon ang Buddhism. Hangtod nga midung ka na sa Cambodia na himong official religion sa Bhutan. Pulos ni na sa Asia. Bhutan, official state religion. Dito na sa Myanmar, sa Sri Lanka, Thailand, Japan, Mongolia, Nepal. So na ang nagkaiyang false gods. Nakadugog mo, Iglesia ni Cristo, nag-isgo to Buddhism, na false gods, wala. Mga larawan ng mga false gods, wala. Nakadugog mo, born again, sa wife ang Buddhism na mga false gods, wala. Nakadugog mo, ni mga Protestante, never. Unsay lang barking o nirong tree ang Catholic Church. Ngano, kaya di ang gingharitan sa Diyos. Birds of the same feather flock together. So, ang gingharian kampo sa deception ni Satanas, naging ubal kinigtanan. Ang ilang biggest bungtagon, gingharian sa Diyos. Remember, you cannot conquer the kingdom of God. Alita sa ikaunong, gitawag ng Jainism. Ang Jainism in the year 600 before Christ, founded in India. Grabe, sa India. Mao kini gitawag transtheistic religion. Ngayon gitawag ng transtheistic religion. Wa na mo tuo na dunay Dios. Samtang murag atheism, pero nagtuo na udaghang mga Diyos. Mo na Diyosok bitad ni sila. Mo na gitawag og Jainism. Dito ka na sa India. So, nang punto ka, nang worship sila o daghang Diyos.
Ikapito, ang Confucianism. Kinsa founder na si Confucius. Pero sa 6th century before Christ, dito sa China. Mixed man ka na sa Korea, sa Japan, Vietnam, kunya kini karon dunay gi-worship nila nga mga ancestors. So mga ancestors uban pang mga giila nila mga Diyos mao kana ang Confucianism. Nagkadungog mo born again. Nagkadungog mo Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Baptist, Methodist, Evangelical, uban pa ng mga 49,000 ka mga Protestant religions. Nagkadungog mo ang ining Confucianism, mga false gods, niining Jainism, Buddhism, ilang gisaway, nga doon false gods, wala. Ngano? Ignorant of history. If they know the history, dili sila makasaway niya. Ngano? Birds of the same feather flock together, belonging to the kingdom of deception. Busa ang ilang sangkap mo gingharian sa Diyos. Ug mao ning paningkabutan nila mungkagkon ang kingharian sa Diyos. But you cannot conquer the kingdom of God. Tigman ininyo ka na. Kung dili, may lumpak ang gingharian ni Satanas. Revelation 12 verse 11. Ikaw ba mao kining Taoism or Taoism. Founded ka na in the year 450 before Christ dito sa China. Involves ka sa multiple deities, false gods. Naghagya po ng mga larawan sa mga false gods. Nakadungog mo, born again. Nakadungog mo sa balista. Nakadungog mo og Iglesia ni Cristo. Nakadungog mo Jehovah's Witness. Nakadungog mo Methodist. Nakadungog mo kining Mormons nga misaway kining Taoism. Wala. Ang ilang ginatake, mao ang gingharian sa Diyos, Catholic Church. Mao kini ang fallacy of irrelevant conclusion. Ikasiya ang Shintoism. Ang Shintoism founded in 3rd century before Christ dito na sa Japan. Usa ka polytheistic religion, daghang false gods. Mao na nga mga spirits, mga deities of nature, kami. Kining word na kami, Japanese, no? So, gitawag na kami, no? Daghan ng mga false gods. Ilahan ka na nag-worship. Shintoism. Nakadungog mo, born again. Nakadungog mo sa balista. Nakadungog mo Methodist Church. Nakadungog mo o mga Jehovah's Witness. Nakadungog mo mga Mormons. May atake, batok ini. Nga doon mga false gods. Wala. Nano? Birds of the same feather flock together. The kingdom of deception nag-upat kini o ang ilang tumong paglumpag sa gingharian sa Diyos. But you cannot conquer. Instead, the kingdom of God shall conquer against the demons of deception. Hihiling kalibutan. Revelation 12 verse 11. O kini ka ng ulo, African tribal religions. Dito sa Africa, hinabihan yun kananghan dito sa Africa. Worship of spirits. Mga ancestors, mga matay na, ilang di pagka-Diyos. O niya, various deities na kadaiyan ng mga gitawag lang mga Diyos-Diyos. So, mga kininahitang mo, dito sa Africa, nakadugog mo born again, nakadugog mo o Jehovah's Witness, nakadugog mo Iglesia ni Cristo, nakadugog mo yung Mormons o uban pang mga Protestante, nagahisgot din mga false gods, African tribal religions, wala. Ang ilang gipunggit mahal ka Virgin, gipunggit nila San Jose, gipunggit nila San Pedro, gipunggit nila kay kontra nila ang mga santos. Kay mga santos mo'y buning ebidensya sa gingharian sa Diyos. Muna hunang alita sa ikaw modern paganism religions. So, kaya modern paganism religions, Europe, North Africa, Near East, mga contemporary pagan movements ka na. Polytheistic yapon, daghang mga Diyos-Diyos, false gods. Nakadungog mo born again,
Nakadugog mo Iglesia ni Cristo, nakadugog mo Sabalista, nakadugog Baptist, nakadugog mo yung mga Mormon, so uban pa, 49,000 ka mga Protestants, nagahisgot na yung modern paganism religions, na doon na yung mga false gods, wala. Kinsay lang yatake, mao ang gigarian sa Diyos. Ngano? Because they want to conquer the kingdom of God. But you cannot conquer the kingdom of God. Revelation 12:11. Kamu mo'y mapukan 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25, Efeso 6:10 ngadto sa 12, mao ang katapusan sa demon of deception sa ilang kalimutan. Kamu ang mga lumpang false religions, lumpang mong tanan. Unya ikadusi, mao ang ancient religions. Ancient religions mo kining Greek religion, naabi tayo mga goddess, sikat na ang Greek. Naadya man nakadaiyang na Diyos sa Greece. Roman religion. So what pa ma-convert ang Roman Empire into the climax of Catholic Church? Muna, dagkana dito. Egyptian religions, upan pa. So, mao kini nahitabo, mao ni ang gisaway, mauni ang giigok, mauni ang mga false gods. These are the polytheistic religions, not the Catholic Church, which is a monotheistic religion. So, timbang inyo na, kay 5 ka mga false gods ang inyong himo. Niya diri, ganun akong basahon ng tanan, lista sa mga Diyos, false gods, usa lang kang grupo ba ang gitawag o Egyptian religion, 1,500 na. Kini lang Hinduism, 330 billion ka mga false gods. Mapas na basa na ito ng tanan. Di ba bang? Zoroastrianism, ang Atar, God of Fire. Mithra, God of Rising Sun. Avar, God of Full Sun. Anahita, Goddess of Fertility. So, kung akong basahon ni kanang di mapampang, wag na tayo panahon na pambasahon ang mga ngalan sa mga false gods. Naabad rin Mother Mary? Wala. Naabay ngan sa Jose? Wala. Ngano, si San Jose, mahal na Virgin, mga santos, dili mga false gods. So, timan ilin niya ba? Ayan ang mapagbuang-buang mga pastors. Kaya magpabuang ganit mo, mabuang gayon as a penalty of God. Niya, kung ako pakinibasahon dito human 5 katundang, o sa mga biblical na magpuriba, gusto mo basahon ka na ito? Biblical proof? Jeremiah chapter 46 verse 25. Exodus chapter, grabe, ako magbasa mo, kinsa ni mga ngalan sa mga Diyos. Ha? Si Ammon of Thebes and Pharaoh, mo ni mga Diyos dito sa Egypt. Sa Exodus 24, verse 13 to 14, mo ni mga Diyos si Asapherim, Diyos kini. Ha? Unya, Deuteronomy chapter 7, verse 5, kinsa kinigit pasabot ni mga Diyos si Aserim. Grabe. Mga lanis mga Diyos, biblical, nakadugog mo ini sa mga Protestante, nagingan lang nila na maningalan sa mga Diyos. Wala. Wala. Because they want to deceive the people. They do not tell the truth. Huwag na itong anis kamaturan. They twist the truth. Ang ilang gusto ng Diyos, muntik, bago ang inahan sa ating Diyos. Gihimo nilang mga santos na mga Diyos. You are twisting. Niya sa Judges, kinsa ni mga Diyos. Baal. Ang Judges 6, verse 25 to 30. 1 Kings 14, verse 15. Asherah. 1 Kings chapter 15, verse 13. Ngalan ni ini ang imahe Diyos na si Asherah, si Asa. Imagine,
Mao ni mga ngalan sa mga Diyos. 1 Kings chapter 16 verse 33. Asera. Mao kini ang ngalan sa mga Diyos. Involved niya na ang Israel. Sa 1 Kings chapter 18 verse 19, dito sa Mount Carmel, doon ay prophets, 450 ka mga prophets sa Diyos na si Baal. 400 prophets sa Diyos na si Asera. Mao ni pinting sukuan sa Ginoo. Kay di aning mga false gods na kadugong mong agad, ka-mention nini, ng mga false gods. Wala. Ano? They are deceiving the people. Tingnan ninyo ang taong maluhod mo. Dakong sangat ang pag-incriminate sa innocent person. Inyong ipasangin lang ang Catholic Church na mao'y naghimong mga Diyos. Huwag ninyo ipadayan na ang tinuod nga nakasupak niya sa balaan kasuplatan. You do not tell the truth. The greatest sin na itugihin mo. Dos, Haggai, chapter 23, verse 4 to 5. Baal, Asera. Jeremiah, chapter 17, verse 2. Aserim. Paningahan sa mga Diyos. In the book of Micah, chapter 5, verse 14. Judges. Di pa Astarot. Judges, chapter 10, verse 6. Aram. The gods of Sidon. Gods of Moab. Gods of sons of Ammon. Gods of Philistines. Nagkadaiyan ng mga Diyos. Siya o di mong bubong. 1 Samuel 7 verse 3 to 4. Niya mga foreign gods. Mao kini 1 Samuel chapter 12 verse 10. Mga Diyos Baal, Astarot. In the book of 1 Samuel chapter 31 verse 10. Niya mga templo ni Astarot. 1 Kings chapter 11 verse 5. Grabe. Ato pa bang hugtong kini pagbasa? Di ba bang Judges chapter 2 verse 10 to 13? Matthew 12 verse 24. Beelzebul. Mauna. Mark chapter 3 verse 22. Luke 11 verse 15. Nag-isgot mga Beelzebul. Mga demons. Daghan pa di mapangpangkon ato pagbuntong 2 Kings chapter 1 verse 1 to 6. Mao kini ang Diyos sa Israel. Kung Baal Sibu, the God of Ekron. Baal Sibu, mo'y Diyos dito sa Ekron. Isaiah 46 verse 1. Mao ni mga images uban pa. Jeremiah chapter 50 verse 2. Dito sa Babylon, si Marduk. Mao ni the images have been put to shame. Mao kini nahitabo dito na sa Babylon. Jeremiah 51 verse 4. Panes, Bel, and Babylon. So ano yung mga ngalan sa nagdaiya ng mga Diyos? 1 Kings chapter 11 verse 7. Mao kini dito na sa Moab, idol of Moab. Kung atong isgutan, di mabangbang husgod to na tunay basa. Di mabangbang. Pila na ka-teksto, hurot-hurot yung mga teksto. At na lang sa Levante po, is the political apologetic debates. I-present na niya ang mga drawing na ng kinsa ni mga sa mga Diyos. Di na maapas ng pagbasa. List sa mga Diyos. Karapi. Ilabihan. Karagaan. Sumaw na kini pila ka libo milyon na uban. Names of the false gods. Labihan karagaan sa biblical ni ang tanan. Yan ang mga teksto kumplito na pinay Molek, Dagon, Kimos, labihan karagaan. Tamos, di na pabambang tamanggalan. So, bagutan na nato mao nga Geos, Hermes, Castor, Pollux, Astenes, etc. Kining tanan, diskutan pa rin sa mga protestante. Wala. Gitapunan din na. Sumaw na yan, dakong sala sa itong mga igsuong mga pastors. Unong naman, I advise you, with all mercy, unong naman. This is the last call. If you insist sa inyong
pag-deceive, you will mahimugin mo animal beings and not human beings. Buta ang silo sa Diyos. And dili mo pasaylo ang sana bato sa Espiritu Santo. What is sin against the truth? Kung iilig po tuwa, we pray for your enlightenment. Santos, 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 Fiat!